Kapatid, kung pakiramdam mo nakakulong ka sa bigat ng problema, huminto ka sandali. Hindi ka nag-iisa. Ngayong June 29, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni na San Pedro at San Pablo, dalawang apostol na naging matatag dahil sa kanilang pagtitiwala kay Jesus, kahit dumaan sila sa matitinding pagsubok. Sa unang pagbasa, si San Pedro ay nasa bilangguan. May tanikala, may mga bantay. Sa paningin ng marami, tila wala ng pag-asa. Ngunit may isang bagay na hindi nila kayang ikadena, ang panalangin. Habang nakakulong si Pedro, buong puso siyang ipinanalangin ng sambayanan ng Diyos. Kapatid, baka hindi man tayo nasa bilangguan, pero may mga araw na parabang nakakulong ang ating puso. Nakakulong sa pag-aalala, sa utang, sa karamdaman, sa problema ng pamilya, sa lungkot ng pagiging malayo sa mga mahal sa buhay, o sa pagod na dala ng araw-araw na paghahanap buhay. Kung iyan ang nararamdaman mo ngayon, tandaan mo ito. Tahimik mang kumilos ang Diyos, hindi niya kailanman nakakalimutan ang kanyang mga anak. Naririnig niya ang bawat buntong hininga at alam niya ang laman ng puso mo. Sa ikalawang pagbasa, sinabi ni San Pablo na natapos niya ang kanyang takbuhin at naingatan niya ang pananampalataya. Hindi naging madali ang kanyang paglalakbay. Marami siyang tiniis. Ngunit hindi siya nawalan ng pag-asa dahil alam niyang ang Panginoon ang kanyang lakas. Sa Ebanghelyo naman, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, "Sino ako para sa inyo?" Tanong din ito sa bawat isa sa atin. Sino si Jesus kapag kulang ang pera? Sino si Jesus kapag may sakit ang mahal mo sa buhay? Sino si Jesus kapag tila walang nakakaunawa sa pinagdaraanan mo? Hindi kailangang perpekto ang sagot mo. Tingnan mo si San Pedro. Nagkamali rin siya. Natakot din siya. Ngunit hindi siya tinalikuran ni Jesus. Ang kahinaan mo ay hindi hadlang para mahalin ka ng Diyos. Madalas pa nga, doon niya ipinapakita ang kanyang biyaya. Maaring hindi mo hawak ang lahat ng mangyayari bukas, pero hawak ka ng Panginoon. At sapat na dahilan niyon upang magpatuloy ng may pag-asa. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, salamat sa iyong walang sawang pagmamahal. Tulad ni na San Pedro at San Pablo, turuan mo kaming manatiling matatag kahit may takot at pagsubok. Yakapin mo ang bawat pamilya, mga OFW, mga magulang, kabataan, manggagawa, at lahat ng may mabigat na dinadala. Bigyan mo kami ng kapayapaan, lakas, karunungan, at pusong patuloy na nagtitiwala sa iyo. Naway maging ilaw ka namin sa bawat bagong araw. Amen. Kung tinatanggap mo ang panalangin ito, isulat mo sa comments ang salitang Amen. At kung may isang taong nangangailangan ng pag-asa ngayon, ibahagi mo ang video na ito upang ipaalala sa kanya na hindi siya nag-iisa at kasama niya ang Diyos.